Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ng Senado na tanging probisyong pang-ekonomiya lamang ang maaapektuhan ng pag-amyenda sa saligang batas at hindi ang usapin ng sistema ng gobyerno o termino ng mga namumuno. Pangungunahan ni Senador Sonny Angara ang subcommittee na siyang tatalakay sa mga panukalang pagbabago sa konstitusyon. Kahapon ay inihain na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang resolution of both houses number 6 na pirmado rin ni Angara at Senate Pro Tempore Loren Legarda. Layo nito na amyendahan ang Article 12 ng Konstitusyon o ang pambansang ekonomiya at patrimonya. Article 14 o edukasyon, siyensya at teknolohiya, mga sining, kultura at sports at Article 16 o ang mga tadhanang pangkalahatan. Ayon kay Angara, magdudulot ng liberalisasyon sa serbisyo publiko, edukasyon at industriya ng advertising ang naturang pag-amyenda. Bukod dito ay mahihikayatan niya mga banyaga na mamuhunan sa bansa na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bansa at sa mga Pilipino. Sa muling pagbubukas ng Senado sa January 22 ay agad nasisimulan ng Senado ang pakikipagdiskusyon sa mga eksperto sa ekonomiya at mga piling industriya. Nakahanda na ang isang working draft ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam para sa kalakalan ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng Memorandum of Agreement kasama ng Vietnam. Target nilang matapos ang kasunduan bago ang nakatakdang state visit ng Pangulo sa Vietnam sa katapusan ng Enero. Layunin ng binubuong Rice Trade Agreement na matiyak ang sapat na supply ng bigas para sa Pilipinas. Sa naturang kasunduan, magpapadala ang Vietnam ng supply ng bigas kahit sa mga panahon ng kalamidad. Sa pinakahuling ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na bumuo ng Rice Trade Agreement na magtatagal ng 5 taon. Ayon kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh na magluluwas sila ng bigas sa Pilipinas para matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa. Ginagarantiya ng Iran na suportado nito ang mga hakbang ng Pilipinas para mapalaya ang 18 Pilipinong tauhan ng isang oil tanker na hinuli sa Gulf of Oman. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, kadalasang pinapalaya agad ng Iran ang mga Pilipinong seafarer na crew ng mga barkong hinuhuli nila. Tiniyak na ng Embahada ng Iran sa Pilipinas na ligtas ang 18 Pinoy na crew member. Pero sa ngayon, wala pa anyang sinasabi ang Iran kung kailan mapapalaya at mapapauwi ang mga ito. Hinuli ng mga otoridad ng Iran ang oil tanker na St. Nicholas habang nagluluwas ng krudo mula Iraq papuntang Turkey. Ito rin ang oil tanker na hinuli ng Estados Unidos noong nakaraang taon at kinumpiska ang dalang langis patungong Iran. Naninindigan ng gobyerno ng Iran na legal ang ginawa nilang paghuli sa barko. Nakikipagnegosasyon naman ang Embahada ng Pilipinas sa Tehran para mabisita ang mga Pinoy. Inaasahang bababa ang presyo ng galunggong sa susunod na 2 buwan bunsod ng pagpapatuloy ng fishing season ayon sa Department of Agriculture. Sa isang press conference sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francis Tiu Laurel na posibleng bumaba ang presyo ng galunggong sa Marso sa halagang 150 hanggang 130 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 200 pesos. Matatanda ang kinailangang mag-angkat ng galunggong ang bansa noong nakaraang taon para punan ang kakulangan nito sa merkado dahil sa closed fishing season. Dito inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DA na palakasin ang industriya ng aquaculture sa bansa para sa dagdag kabuhayan na rin ng mga mangingisda. Samantala, tiniyak ni Tiu na nakahanda ang ahensya na palawakin ang industriya ng seaweed, gayon din ang pagbibigay ng mga bangka at dagdag suporta sa mga kooperatiba. Umakyat sa higit 24,000 Palestino na ang nasawi samantalang nasa halos 61,000 ang sugatan sa Gaza sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Hamas at Israel na nagsimula noong pang-Oktubre ng nagdaang taon.
Ayon sa Palestinian Health Ministry, nadagdagan ng 132 ang bilang ng mga nasawi at 252 ang sugatan sa ginawang pag-atake ng Israel sa nakalipas na 24 oras. Samantala, sinabi naman ng United Nations na nasa 85% ng populasyon ng Gaza ang na-displace dahil sa kawalan ng pagkain, malinis na tubig at gamot, habang 60% ng mga infrastruktura ang nasira dahil sa hidwaan. Ayon kay United Nations Chief Tedros Ghebreyesus na lubhang napakahirap ng kalagayan ng mga nalalabing populasyon sa Gaza at wala ni isang bahagi ng lugar doon ang ligtas para sa kanila. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, sinabi nitong dapat gawin ang lahat ng makakaya upang tapusin na ang karahasan at hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa lugar. Aniya, patuloy na nananaig sa Gaza ang takot at kawalan ng seguridad. Nanawagan din siya na palayain na ang lahat ng mga inosenteng bihag. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.